So, hello everybody and welcome back again to my vlog. Ayan. This time, pupunta tayo sa loob ng War Memorial Museum ng Australia. Ayan. Ito, body museum ng mga war na sinalihan ng Australia. Kasama nandito ang World War I, World War II, Afghanistan War, Iraq War. Lahat ng mga war na sinalihan ng bansang Australia ay kasama na naka-exhibit dito. Ayan, eto mga nag-exhibit na yan ay mga sasakyan during the World War II. Ayan, mga vintage car na. Yan o, andyan yung mga German cars yan eh. So napakaganda dito sa loob ng museum kasi talagang na-itemize nila lahat at saka ang gaganda ng pagkakapresent. Bawat floor may kanya-kanyang pinapakita about war. Yan, may mga tangke pa sa loob kaya ang ganda-ganda kasi parang may immerse ka eh. Pag nandoon ka sa loob parang mafe-feel mo talaga how it is during the World War 1, 2, 3, 1 and 2, wala pa palang 3, Afghanistan at saka Iraq. Yan, kasi kasali lahat sila doon eh, sa, although hindi sila yung mga naka-front, kasi nga alam niyo naman, ang US ang talagang naka-front at saka Great Britain, pero sila parang, support lang sila. Ayan, yung mga gamit sa gera, andyan lahat at naipakita nilang lahat. So napakalaki talaga ng War Memorial nila. It's worth the trip pag pumunta kayo dito sa Canberra na pumunta kayo at pupasukin ninyo itong World War Memorial Museum. Yan, but be sure pumunta kayo ng umaga kasi hanggang 4 o'clock lang ang museum. Kailangan nyo ng whole day kung talagang gusto nyo malaman talaga ang history ng war. You have to go there morning pa lang. Ayan, pumunta kayo ng maaga para at least maikot ninyo lahat. Kasi ang daming floor, ito ay 3. Tapos under renovation pa nga sila kaya may hindi kami napuntahan. Ayan yung mga ginamit na mga sasakyang eroplano during the war. Ang lalaki. At saka talagang nandito sa loob ng museum kaya mamamangha ka sila at talaga kung paano nila nagawa itong museum nito. Ang ganda talaga at saka ang galing. Ang entrance dito parang $40 pero ewan ko bakit hindi na kami pinagbayad pagpasok namin kasi ka malapit nang mag-close kaya siguro hindi na kami siningil kasi parang 3:30 na yan eh 4 o'clock magsasara na kaya parang mabilisan na lang ito eh. Gusto ko nga sanang basahin yung mga kasi bawat item dyan may nakalagay na description kung ano yung nangyayari. Syempre kailangan ikutin kaya madalian na lang. Di bale, siguro may time uli next time babalik uli ako sa Canberra dyan sa War Memorial para maikot natin ang gusto at makita na rin natin kung ano yung mga bagong ginagawa kasi nga under renovation yung isang floor dyan eh. Ayan, pati yung mga damit at saka mga uniform ng mga army nandyan lahat. Ayan yung mga medals na yung mga war heroes nila kasi dito sa Australia talagang pinahahalagahan nila yung kanilang mga mga sundalo, heroes ang tawag nila sa kanila. Yan. So maraming tao nandito kami kasi nga medyo Sunday ata yan pumunta kami kaya medyo maraming tao. Ayan, pati yung sa Iraq pinapakita nila at saka yung sa Afghanistan war. Yan yung mga sundalo nila na
nakipaglaban sa First World War yan. Talagang na-preserve nila ang mga collections. Nakakalungkot nga lang na merong mga ganyan, may world war, may mga gera. Kung pwede nga lang na wala na sanang ganyan. Kasi alam niyo naman, pag gera, maraming namamatay, yung mga sundalo. Yan, lives has been lost in family members. Yan dun sa ano yan. Yan. Ang daming mga artifacts talaga na nandyan sa museum na yan. Actually, nakita ko nga rin yung sa Pilipinas doon naman sa World War II kasi may mga mga contingent na mga sundalo na galing sa sa Australia. Plano na ginamit nila sa digmaan. Yan yung sa German naka-display din yung mga loot na nakuha nila sa German. Yung isang area na yan naka-concentrate sa German War, sa Germany. So maraming mga artifacts dyan na galing sa World War II. Mga ginamit nilang mga machines, mga bomba, mga aeroplano, tsaka mga barko. Yan. Doon sa loob, actually meron parang sinihan dyan. Ito na nga yun. Nagpapakita ng mga history yan sa pagpunta nila sa mga jungle during the World War II. Ayan yung mga actually meron nga dyan sa Pilipinas yan, pumunta rin sila yan, yung mga nag-drop sila ng mga supplies nila para sa kanilang mga kasamaan nasa forest. Yan. So ayan, parang yan medyo na yan sa malapit ng lumapalabas na Kabidyaan. Pero along the way yan, meron pa ring mga naka-exhibits na mga artifacts. So talagang kulang na kulang talaga ang isang araw pag pumasok ka dyan sa War Museum. Yan, yung mga poster para mag-invite na sumali sa military. Yan, eto yan, nasa parking lot na kami. So eto,
may nakita kaming tumutugtog. Sabi ko, tinanong ko si yan pala isang veterano, war veteran. So every 4 o'clock yan, nagpupunta siya dyan sa parking lot at tumutugtog siya para sa memory ng mga war veterans na namatay na mga kasama niya. Yan yung hindi ko nakalimutan ko nga lang yung tawag diyan sa musical instrument na yan, pero sa Great Britain yan ginagamit nila yan usually pag merong mga ceremony like nung kay Queen Elizabeth nung nilibing siya, yan tinutugtog nila yan yan, kasi nga ang Australia is part of the Commonwealth of the United Kingdom. Yan, napakabait ng mama na yan, pumayag pa siya magpakuha kami. Yan. And at least hindi niya nakakalimutan yung mga kasamahan niya during the war. So nakaka-touch din. Ayan, magpakuha na ako sa mga pictures ng mga eroplano na ginamit nila during the war. Ayan, doon sa loob yan. Sa labas na pala. Yan, nakalagay dyan yung mga sumali na mga countries. Yan, yung mga kanilang mga yan, yung mga, kita nyo may mga babae ron, nakasali mga soldier na babae, pero yun ay mga usually mga doktora yun sa medic naman sila. Yan. So yun ang Pilipinas nandun sa taas ng so yan, napakagandang experience talaga ang pagpunta dito sa War Memorial Museum ng Australia. So it's a history dahil hindi na dapat maulit pa, dahil maraming talagang mga buhay na nawawala, pero yan talaga ang natin mga countries na nagdi-decide para labanan nila yung mga countries na parang hindi nila kasundo. Yan. Yan sa Japanese, yan kagaya noon World War II. So ayan, I'd like to thank my cousin again, Feli, salamat talaga sa pag-ikot sa akin sa Australia, especially ito. So bye bye for now. Goodbye everybody. See you on my next vlog.